Magandang araw po sa inyong lahat mga kawerpa. No? Welcome to Marinais Powerhouse Team Review and Training Center. Welcome po sa aming ginaganap po na free REE and RME online mentoring no via Zoom and via Facebook Live po ito mga kawerpa no. Magandang araw din po sa ating mga viewers sa Facebook Live no. Tayo po ay magsasagot po ng mga ilang questions no. Ito po ang kauna-unahang Electrical Engineering and Master Electrician Review Center na may ganito pong paglilingkod po sa inyo no online no. Meron po tayong setup dito na ang tawag po namin ay REE and RME online mentoring no. Ito po ay libre para sa lahat po ng ating mga kawerpa no. Kawerpa meaning mga kapower natin no. From electrical students, engineering, technology, electricians up to professionals no or sabihin natin yung mga licensed electrical practitioners natin. So this is guiding you to pass the REE and RME board examination no kasi meron tayong mga practitioners pa rin naman na mga wala pang license. So, welcome po kayo no. Pwede po kayong mag-join po dito sa aming ginaganap na Zoom class no. Ang advantage po nito ay makakapagtanong po kayo sa amin, ano? Masasagot po natin o sabihin natin, sort of a consultation, free consultation po ito, mga kawerpa, no? Yun po ang advantage kung kasama po kayo sa ating Zoom class, no? Partner, pakita naman natin, no? Para makita ng ating mga viewers na tayo po ay may audience din sa ating Zoom class. O, kaway-kaway naman dyan, mga kawerpa. Kaway-kaway naman tayo dyan. Okay. So, magandang araw po sa inyong lahat. Parinig naman ang boses nila, partner. Good afternoon, Kuya Rage. Good afternoon po, Kuya Rage. Magandang araw po sa inyong lahat, ano? So, actually, still, this is a holiday season, pero walang holiday sa Powerhouse, no? So, kami po ay tuloy-tuloy na maglilingkod po sa inyo, mga kababayan namin, no? Ganon din sa mga hindi nating kababayan, ano? Okay? So, kaya nga minsan no tayo po ay nag-i-English para po maunawaan din tayo no ng ating mga non-Filipino viewers no or students. Okay, para hindi na po tayo magtagal mga kawerpa, tayo po ay sumagot na ng mga ilang tanong pinadala po sa atin. Ito po ang unang katanungan. Okay. There's a question from Mr. Joseph Edwin Elvena. Connected ba siya, partner? Mr. Joseph Edwin Elvena. Okay, sige, paki-highlight lang. Yan, unahin natin si Joseph. Hello, Joseph. Hello, sir. Okay, si Joseph. O, si Joed nga pala ito, no? Kilala natin si, si engineer, no? Actually, he's already a licensed electrical engineer, no? Tama ba, Joseph, no? Sa kanang REE. RME ka rin ba? Ay, hindi po, REE po. REE, okay. So, pwede rin po ito kahit license na po kayo, pwede. In fact, si Engineer Joed ay isa na pong registered electrical engineer. So, ito po ang kanyang katanungan, no? Actually, may pinadala sa atin si engineer eh. Siyam na tanong yun, no? So, engineer, kasi may limit po yung aming number of questions, no? Pumili lang muna ako dun sa ilang mga tanong mo, then sasagutin natin yung iba the following day, no? The following meeting natin, ano? Ito po yung ilang mga tanong na pinadala mo, no? Almost half na rin naman ito ng mga pinatanong mo. Okay, Sir Marinay, good morning po. Ito ang mga tanong ko po. Tensya na po kung marami, baguhan lang po sa larangan ng electrical design. Ayan. So, paano po i-reflect ang actual distance sa electrical plan? Example, distansya ng dalawang outlet o switch, etc. So, paano po i-reflect ang actual distance sa electrical plan? No? So, of course, I will answer based on how I analyze. O kung ano yung pagkakaintindi ko dyan no, sa iyong katanungan. Okay, so, ang una kong naisip kagad dito para sagutin ang tanong mo, Engineer Joed, no? Paano i-reflect ang actual distance? Siyempre, you are
putting, halimbawa, outlet muna, no? 'Di ba? Nilalagay mo yung outlet sa electrical plan, eh, 'di ba? Tapos, paano mo i-reflect yung actual distance niya? Ang naisip ko kagad, yung scale ng plano. 'Di ba ang mga electrical plan engineer, may scale siya, eh. Law engineer. Okay, i-ano mo, 50-50 kami, partner. So, para makapag-communicate tayo sa kanya. Okay, yan. O, pakita mo naman sa Facebook Live. Okay. O, kaway mo na, engineer. Ayun, yan. Sige, so, to answer your question, no, ang naisip ko kagad, no, paano i-reflect ang actual distance sa electrical plan? No? Asya nga pala, bago ko sagutin ng full ito, baka may mga viewers tayo already a design engineer, no? So, baka pwede nyo rin po kaming tulungan dito, mga ka-Verpa. You can have your own answer to the questions. Welcome po yan, no? Hindi po tayo naman ditong, no? Hindi tayo nagpapagalingan dito sa ating pong mentoring. Lalo na kung kayo po'y lisensyado na, nagtatrabaho na kayo sa design company, you can also put your comment at the comment section, no? So, tayo po'y nasa Facebook Live. Magtulungan tayo mga electrical practitioners, no? So, hindi tayo magpapagalingan, no? So, you can also have your own answer, okay? Para matulungan natin ating ka-Verpa, no? Mag-guide natin sila sa tama, di ba? So, okay yon, no? Pwede po kayong magbigay ng sarili nyong insight, comments, even suggestions. You can also answer kung ano man yung tanong na pinapadala po sa amin, no? Okay din po yon. Okay, ulitin natin. Paano po i-reflect ang actual distance sa electrical plan? Una kasi, di ba, ang electrical plan, meron siyang, di ba, floor plan muna. Nagsisimula yan sa floor plan, eh, di ba? Binabato sa atin ng mga arkitekto yan, no? Usually, sa actual design, nagagaling ang mga floor plan na yan sa mga architects, no? Yan ang mga kliyente natin, eh, no? Babato sa atin ni architect, you do the design, no? I-layout natin, no? I-spot mo yung mga ilaw, outlet, no? And yung mga auxiliaries na yan, no? Kung nagde-design ka rin ng auxiliaries, sasama mo yan, no? So, ang electrical plan po kasi meron siyang scale, no? Engineer, aware ka ba dun sa scale, no? Scale, di ba? May alimbawa, 1:100, 1:50, 1:200, no? Something like that, no? So, ganon. So, aware tayo na mayroong scale ang mga floor plan. Diba, engineer, di ba? So, doon pala, makakapulot ka na ng idea. Halimbawa, isa sa popular na scale, yung 1:100. Ano ibig sabihin ng 1:100? Di ko kasi makita yung triangular scale ko, eh. So, actually, sa estimation, tinuturo ko yon, yung scaling, yung scale, no? Napaliwanag natin mabuting scale, no? To give you a little background about the scale, no? Titingnan mo lang yung scale mo. Kung 1:100, pupunta ka sa 1:100. Diba? Familiar ba kayo sa triangular scale? No? Kung 1:50, 1:50. No? Titingin ka doon, no? Minumove mo siya, eh. Kaya nga tawag sa kanya triangular scale, no? Kasi ang shape niya triangle, no, na mahaba, no? Parang ruler din siya. No, ruler siya actually. So, ganun po, no? Yung atin pong sa ibaba. Ayan. Yung atin pong triangular scale, titingnan po ninyo yung titingnan nyo po yung scale niya. Kung 1:100 siya, ibig sabihin, halimbawa, no? Meron kang 1 unit dun sa scale mo. Diba? Ito yung triangular scale mo. Diba? May mga guhit-guhit dyan. 0 to. Halimbawa to, 1. Okay? May mga lines pa po dyan. Let's say ito, 2. Okay. Sinukat mo ang isang distansya. Ito yung parang ruler mo. Ito po. Ito po yan. Sinukat mo. So, halimbawa, yung 1 na to, okay? Doon na sinukat mo sa electrical plan mo,
this correspond, halimbawa, ito kasi, yung 1:100 na to, yung 1 na to, ibig sabihin yan, i-multiply mo sa 100. Halimbawa, sa 1:100 kasi, yung 1 na yon, it correspond to 1 centimeter. 1 centimeter po yun eh. No? Ibig sabihin, pag naka 1 centimeter ka doon sa scale mo, ang equivalent sa actual niyan, 100 centimeter. Okay? So, ganun po yan, ha? Ganun po yan, ha? Okay? Ito, pakita ko po sa inyo. Yan, nakita po namin yung scale. Ito. Ito po yung sinasabi ko sa inyo, mga kawerpa. Meron ba tayong 1:1? Yes, meron tayo dito. Meron tayong 1:100. Dito sa scale ko, meron akong 1:100. Ayun. Ito, I don't know kung hindi na ito makikita. 1:100. Ito na po yun. Din-drawing ko nga. Halimbawa, from 0 to 1. Pag may nakita ka, ibig sabihin, yung 1 na to, actually to, 1 centimeter to dito sa ruler mo eh. No? Pero sa actual, 100 centimeter yon. Eh, sino ba yung 100 centimeter sa actual? 1 meter yon. Di ba sa 1 meter, 100 centimeter? Tama, engineer? Okay? Engineer Joed, hello? Huwag mo alisin doon sa 50-50, partner. Yan, para makita siya ng ating mga viewers din. Oh, paki-open lang yung camera, engineer. So, ibig sabihin, yung 1 centimeter mo correspond to 100 centimeter, it correspond to 1 meter, bale. Kasi 100 centimeter, 1 meter yun eh, di ba? Okay, nagagets ba ako ni engineer? Hello, engineer Joed. Okay, thumbs up na siya. So, yung 1 centimeter dito sa ruler mo, no? Dito, no? Di ko alam kung makikita, wala na. It's related na yan. Ito, yung 1 centimeter dito, it correspond to 100 centimeter, which is equivalent to 1 meter. Di ba? So, ibig sabihin, i-multiply mo by 100. Kasi nga, 1:100 eh. Bigyan ko pa kayo ng example. Halimbawa, meron dito akong scale dito sa triangular scale ko kasi malalaki yung scale na nakalagay dito eh. 1:250, lowest yata dito, 1:100 lang eh. Actually, ganun din naman. Halimbawa, meron ka sa 1:200. Meron akong 1:200 dito. Ibig sabihin, yung 1 unit dito, no? Ipa-plot mo to dun sa electrical plan. Ginagamit kasi ito sa estimation eh. No? Ituturo ko po sa inyo to sa estimation. Sakto, mamaya po ay meron po tayong estimation course. Ipa-plot mo lang po ito, yung 1 unit nito, i-multiply mo ng 200. Kasi 1:200. 1:200. No? 1:200. Yan. No? Ginagamit po ito sa mga malaking scale na po kasi ito eh. No? Malalaking scale na ito. No? Halimbawa, meron kang makita, wala kasi ditong 1:50, pero may mga triangular scale, 1:50. Ano naman ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, halimbawa, yung 1 mo, multiply mo lang yon ng 50. No? Yung 1 unit mo, ang equivalent sa actual nun, 50 units. 50 units. Eh, halimbawa, yung unit mo, centimeter. Sabihin, yung 1 centimeter mo, equivalent yon sa 50 centimeter. No? So, yun ang ibig sabihin nun. No? Kung meron kang 1:50. Okay. O kaya, yung 1 unit mo. No? So, ganon. Pinakamadali kasing pag-aralan yung 1:100. Dito pa lang, maintindihan mo na yung 1 unit mo, no? Sa actual times 100. Ito, 1 unit mo rito sa actual times 50. No? Ganun na ibig sabihin. Okay? Ganun na ibig sabihin niya. Okay. So, ayun po yan. Yun ang ibig sabihin natin dyan. Okay. So, yun ang aking part pa lang ng sagot. No? Paano i-reflect ang actual distance sa electrical plan? No?
Sinagot ko lang muna about the scale. Kasi sa scale, sa yung dimension ng area mo, floor area mo, doon mo na more or less makikita yung distansya ng dalawang outlet. No? Although alam naman natin sa PEC, no? From what I know, 12 feet ang maximum distance ng outlet to outlet. No? So, pero syempre, depende pa rin sa use mo yan. No? Kung gusto mo strictly sundin ng PEC, doon ka sa 12 feet maximum. Okay? So, yun ang ano natin. We have to follow the code, no? Kung talagang magiging strict ka, no? Which is mas maganda yon, no? Pinakamaganda yon. Sundin natin yung code, no? Kung 12 feet maximum, pag sumobra na sa 12 feet, lagay ka pa ng isa pang outlet, no? Kumbaga, minimum requirement lang naman yun, eh, no? Eh, gusto mo, within 12 feet, maglagay ka ng 4 na outlet, imbis na 2 lang, no? Depende kasi rin sa usage mo yun, eh. No? In 12 feet span, maglagay ka ng 3 outlet. Depende nga sa paggamit mo yon, no? So, dun mo makikita na yung distansya ng outlet to outlet. Kasi nga, dun sa scale ng floor plan mo, may scale yon, may dimension sa mga floor plan. Ginagawa ng mga architects yun, usually, no? O mga interior designer, de-design ng mga floor plan, no? May mga actual dimension silang nilalagay doon. Usually, that is in meters, no? Yan. Okay? So, ganun po ang kanilang ginagawa. Now, sa switch, paano yon? Actual distance ng, switch sa switch? Sa switch kasi, ang concern dyan, yung mounting height. No? Eh, siyempre, yung floor plan mo, 2-dimensional lang naman yan. Usually, yung switch, di ba? More or less, 4 feet yan eh. No? Yung height ng switch mo eh. No? More than 1 meter yan. No? So, yung ating switch, siyempre, hindi mo na makikita yung height niya kasi 2-dimensional lang naman yung floor plan mo, usually. No? Not unless magkaroon ka ng isometric view. No? Kasi nakakita ako ng ganun design eh. No? Parang style niya ng sa plumbing. No? Meron siyang isometric view, which is a 3D. 3-dimensional, no? So, sa switch, di naman ganun ka-big deal yung distance, no? It's the mounting height, no? Even the panel boards, no? Yan. So, I don't think so na big deal ito. Hindi naman ganun ka-big deal, no? Itong question mo na ito, no? So, that's how you are going to reflect. Kasi, paano i-reflect ang actual distance, no? Yon, dapat alam mo yung scale. Kung alam mo yung scale, malalaman mo na actual distance. No? Okay na ba yon? Sagot ko, Engineer Joed. Baka may concern ka, pwede ka magsalita. Baka may concern ka. Bago tayo pumunta sa next question mo, kasi marami ako sasagutin sa tanong mo eh. Okay na tayo sa first question? Okay, next, number 2 question na tayo. Okay. Sige. Thank you. Okay. Again, we have question from Engineer Joseph Edwin G. Elvena. Here is his question. Di ba po 6 to 9 times yung inrush current ng motor? Di po ba magti-trip ang breaker kung ang multiplier po sa inverse time breaker ay 2.5? Okay, so maganda yung tanong mo na to, no? Okay? Actually, depende kasi minsan sa libro yan, eh. No? Minsan may 5 to 8 times. Meron ako nakitang isang libro, 4 to 9 times. 4 to 9 times yung inrush current, no? What do we mean first by inrush current? No? But before that, this is your circuit breaker, this is your motor. Ito yung motor mo. Okay. So, ang circuit breaker natin, ang multiplier natin, 2.5 multiplied by the full load ampere. So, yan, di ba? So, saan ba galing yung full load ampere natin? Ito yung galing sa PEC. No? Let's say we have 1.5 horsepower. Ilan ba yon?
10 amperes, no? Hindi ako nagkakamali. 10 amperes yun, yung 1.5 horsepower motor. No? Yun ang kanyang nasa PEC table, yung kanyang FLA, full load amperes, 2.5. Eh sir, sabi mo, no, hindi kaya magti-trip yan kasi ang sabi nyo, ang ano, di ba po, yan ang sabi mo ha, 6 to 9 times, no? Ewan ko lang kung saan mo nakuha tong data na to ha, pero ako, yung nakita ko kasi, yung inrush current o starting current, 5 to 8 times, no? Of full load ampere. May nakita rin akong libro, 4 to 9 times. Hindi ako nagkakamali, nabasa ko rin to sa libro ni Rojas, sa RME reviewer niya. Ito sa isang electrical engineering book ko ito nakuha. So, 5 to 8 times ng full load ampere, which is napakataas nga, ano? Samantalang 2.5 lang yung multiplier sa breaker. Okay, engineer, ganito ha. Please listen, everybody ha. So, ang graph po, let's say ito ang gagawin kong kuryente. This is a unit of time. Okay? This is the time current curve of a motor. Sometimes known as the motor damage curve, no? Like this one. Ganyan po. No? Ibig kong sabihin, yung point na ito po yung inrush current o yung starting current ng motor. Which is pinakamalaki, no? Kung halimbawa, kung meron kang 100 ampere, full load ampere, no? Ibig sabihin, kung 5 to 8 times, from 500 ampere to 800 ampere ang value nito. Tama, engineer, no? Okay, pakita mo siya, ha, partner. 50-50 mo lang. Okay. So, kung makikita mo, no? Hanggang 800 ampere tong inrush current na to, di ba? Okay? Hanggang 800, 500 to 800, more or less. Eh sir, ang multiplier mo, 2.5. Hindi kaya sir, kada ano mo, magti-trip. Nangyayari sa actual nga yun eh. Nangyayari sa actual yun. Tama ka doon. Hindi kaya magti-trip. Minsan ganun eh. Pag in-start mo yung motor mo, nagti-trip yung breaker. May ganun eh. It happens. No? Ang tawag namin doon, hindi siya coordinated. They are not coordinated. Kino-coordinate kasi yung motor time current curve o damage curve doon sa breaker time current curve. Ang mga devices o protection, meron din silang kanya-kanyang TCC o yung tinatawag na time current curve. No? Time current curve. Time current curve. Medyo medyo madugo lang ito paliwanag, no? Kasi ito natutunan ko sa sa training na inatinan ko, no? Protective relaying training 'yon, no? I attended more than 100 hours protective power system protective relaying. Ito yung natutunan ko, no? Okay, sa isang training center, no? Okay. So ito po, no? Ito po 'yan. Okay. Time current curve. So ito po sa motor 'yan. Motor. More or less, ganyan yung time current curve ng motor mo. Kasi mula, makita mo, bulusok agad yung kuryente, no? Ito yung full load ampere, itong value na to. Kung 100 ampere yan, ito yung 100 ampere, no? 100 ampere. Saan ba nakabase yung circuit breaker size? Sa inrush o sa full load ampere? Engineer, tingnan mo yung formula para makita niya. Sige, para interactive tayo. Saan nakabase ang pagsasize ng circuit breaker?
Sa inrush current ba o sa full load ampere? Full load, sir. Full load. Yon. Okay, tama. Ito, starting current. Asan ba ang full load ampere? Ito yun, oh. Yan. So, ito yung FLA. Halimbawa, kung ang FLA mo, 100 amps. O, yan ang basihan mo, hindi yung 800. Imo-multiply mo lang ng 2.5. Ganito yan, engineer. No? Ito yan. Merong breaker time current curve. Something like this. Ito sa motor. Ito, TCC curve ng circuit breaker. Makinig ha, medyo ano na to, power system engineering na to. Hindi na to pang RME. No? Pang power system engineer na po ito. No? Higher learning na po ito ng electrical engineering. So, ito po, no? Sabagay, kung ikaw ay electrician, tapos attend ka ng attend dito, para ka na rin engineer. No? Baka meron ka pang alam na hindi alam ng ibang engineer. No? Okay. So, eto circuit breaker mo. Nakita mo to, engineer? Paki-close up po, partner. Ha? Dapat ito, nakita mo to ha, nakita nyo to ha. Dapat lampas siya dyan, lampas. O, tingnan natin itong portion na to. I-simplify lang natin. Mahirap unawain sa mga power system book to eh. Unang-una, English eh. Ha? I-simplify lang natin para sa inyo. Kami na po mahirapan. Ako na mag-aaral para sa inyo. O, ito. Ito yan. O. Yan. Pwede naman tayong pamalian ng ating mga kawerpang design engineer, no? Pwede po, wala pong problema, no? We stand corrected. Kung tingin nyo, may mali kaming tinuturo dito, di naman tayo perfecto, no? Pagdating sa electrical engineering, kaya nga tayo naka-Facebook Live, no? Di kami nahihiyang ipaalam kung ano man ang alam namin, no? Maring hindi 100%, alam namin, no? So, kaya you can put your comment below, okay? So, pero as far as I know, ito yung alam ko, okay? Ito po yung alam ko. So, yung 2.5 times the full load ampere, no? Especially kung may nakikinig sa atin PEE pa, no? Lalo kung design engineer pa ang PEE. Pwede naman po tayong ano, no? Pamalian, no? Kahit sino, no? Kung tingin nyo, may mali po kaming na-share, pwede po. So, kasi partner, no? Di pa tayo sikat, may mga bashers na tayo eh. Alam niyo po, binabas na po kami, mga kawerpa. No? Hindi po lahat naniniwala sa amin. Tataka naman ako, no? Sana gumawa na lang siya ng sarili niyang channel, no? Partner, para wala na lang pakialaman, di ba? So, nababas na rin po kami, mga kawerpa. Ano ba ibig sabihin pagka ganon, partner? Ano ba ibig sabihin? Sabi ng kaibigan ko, sumisikat ka na kasi. No? So, ito po yan, mga kawerpa, no? So, ang basihan po ng circuit breaker size, no? 2.5 times the full load ampere. Ito po yun. More or less. No? Ito yun. Lampas siya doon. Pero, ang breaker, itong TCC curve niya, papansin mo, sobra siya doon. Hindi ko na po ina-expect na maintindihan to ng electrician. Ha? Hindi naman po sa minimenos ko ang ating mga electrician o mga non-engineer. Hindi po. Kasi ito higher learning. Kahit nga engineer, ako, nahirapan ako dito nung umattend ako ng training. No? Nung naging practitioner ako, doon ko lang mas naintindihan to. No? Nung pinag-aaralan ko to, hindi ko mag-gets kaagad. No? Pero ganito lang pala yun. Yun ang ano ko, no? Naging ano ko dito. Oh, ibig sabihin, ito po yan. Yan. Ito, kung mapapansin mo, kung i-reflect mo to, kasi ito, unit of time to, di ba? Ito, kuryente. Sa pagkakataon na to, unit of time to, dapat lalagpas ka doon. Ibig sabihin, hindi ka magti-trip. Bakit may mga breaker nagti-trip? Yan, doon tayo mag-usap. Kasi natanong na rin sa akin yun eh. Bakit sir, pagka nag-on kami ng switch namin, yung breaker namin nagtitrip. Pag tinindot namin yung push button ng motor, nagtitrip yung breaker.
Kasi po, hindi coordinated. This is how you coordinate properly. No? Ano ibig sabihin? Ibig sabihin, baka yung breaker mo, andito lang ang coordination mo. Tak. Ayun. Nakita ninyo, hindi ka lumagpas doon sa inrush current. Paki-close up mo, partner. Hindi ko alam kung naiintindihan nila ako. No, mas masarap to kung face-to-face eh. Ito ha. Di bale, at least, di ba? Tape tayo lahat. Oh. Tingin ba, mga ka-wear pa ha? Oh. Tingin. Naalala ko, ang worth nito, ano eh. Yung pangalawa kasi, nakalibre na ako eh. No? Yung una, nagbayad ako nun. 4,000 plus yata. Yung pangalawa, ba, nilibre na ako. No? Dalawang module kasi ito eh. So, ito ha, mga ka-wear pa. Oh. Sobra ka. Sumobra yung inrush current dito. Andito lang yung breaker mo. Magti-trip talaga. Dapat yung breaker mo, sobra ka. Andito, ito yung tama. Ito yung proper. Ito, improper. No? Okay? Engineer Joed. Magti-trip talaga. No? With due respect, Engineer Joed, no? Yung totoo lang ha, yung totoo. Pero wag mo nang banggitin pangalan ng school mo ha. Although alam ko kung saan ka graduate. So, ito ba na-share sa inyo nung college ka? Yung college days mo, na-share to sa inyo? To be honest, sana makapag-ano ka, unmute ka. Sir, narinig mo, sir? Ha? Sir, nabanggit naman po yung ganyan, sir. Oo. Nabanggit po, tapos parang bahala na kami kung kakapain namin o hindi. Tapos ang sinabi lang po sa amin, may instances daw na parang kahit tama yung breaker size mo, kinumpute mo yung 2.5, magti-trip daw sa actual testing daw po. I mean, yung pagpapaliwanag ko na nagigets mo ba? Opo, sir, gets. Ganito rin ba how they discuss with you when you were a student? Ganito din yung professor mo? Tawag dito. The way he explains the topic, this portion. Opo, pero mas maliwanag po yung dito. Ano? Pakiulit. Mas explain po dito ngayon, sir. Okay. Sige, mas maliwanag po dito, sir. Okay. Sige, salamat, no? PEE pa yata yung professor niya kasi alam ko may mga PEE doon sa kanyang eskwelahan eh. Pero syempre, ito po kasi talaga, no? Actually, tinuruan lang rin ako dito, no? PE din yung nagturo sa akin, no? Shout out, no? Natin si Engineer Benigno Jimenez, no? Loadin natin 'yan sa field ng electrical engineering. Kahit di ako naririnig ni Sir Benigno Jimenez, no? Yan po ang aking idol sa field ng electrical engineering, no? So, tatay nila Vince, saka ni Benedict Jimenez, no? Mga PEE, pati anak PEE din, no? Tatay PEE, top 1, no? Top 1, no? This is how I perceive his teachings, no, to us, that I am sharing it with you, no? Kasi more than 70 years old, 80 na yata. More than 70 years old ang alam ko kay Sir Jimenez. Dan, hanggang ngayon, meron ako mga files sa kanya eh, no? Nagpaalam ako sa kanya, hindi ko nahiyan sabihin, naka-Facebook live tayo. Sabi ko, Sir, baka pwede pong magamit ko rin yung ni-lecture nyo sa amin. Kasi alam niya, I am a professor, no? Alam niya, nagtuturo ako sa UE Caloocan, no? No problem, Reggie, you share it, no? Hindi ba siya madamot na, hindi, wag, sa akin lang yan, kung may kakalat, no? Hindi siya ganun, no? Kaya sineshare ko rin po sa inyo, no? Kumbaga pay it forward, no? Gumawa ka rin ng mabuti, no? Nakuha mo, di ba? Nakadanas ka ng paggawa ng mabuti ng iba, pay it forward, no? Gawin mo rin sa iba. Yun po ang aming ginagawa, no? Okay? Although ito, tinanggap ko to na may bayad eh, no? Ibibigay ko sa inyo ng walang bayad. Ano po, mga kawerta? Hindi pala. Yung module 2 kasi to, hindi, baka maano ako ha. Yung first module lang yata yung nagbayad ako. Kasama ko pa si Engineer Karagatan doon, ng training.
No? Pero yung pangalawang module, nilibre na kami ni Sir Jimenez. No? Ang pangalan po ng kanyang training center ay Asian Power System Training Center. No? Pero ngayon yata, nag-iba na eh. Delta Power na yata. Tingnan nyo na lang po, CPD provider po sila. Wala po akong komisyon dyan, ha? Kung gusto nyo pa ng higher learning sa field ng Power System Engineering, no? Punta po kayo sa Delta Power Engineering, no? Hanggang ngayon po, nagtuturo-turo po si Sir Benigno Jimenez, no? And I owe him a lot in terms of my electrical engineering know-how, no? Knowledge, I mean. So, basta, no? Huwag kang pupunta dito na magi-intersect dito. Dapat, lampas ka lagi. Lampas. Kino-coordinate yan, no? Mahirap na po paliwanag. May software to sa ETAP, eh. Software po ito eh. Actually, dalawa na experience kong software sa power system. Isang ETAP, isang EDSA. No? Yung EDSA, dyan yun, yung dating Highway 54. Hindi, joke lang. Ano yun? No? Ano yung EDSA? Electrical Design and Simulation Analysis. No? Yung isa, ETAP. Nalimutan ko meaning ng ETAP eh. Basta ETAP ang tawag nila. Sikat naman po ang ETAP, no? Sa mga school, bumibili na po sila niyang mga software na yan, eh, no? For protection coordination, for short circuit calculations, no? Mahal po lang yan, no? Yung mga software na yan. Kaya wala tayong ganyan, no? Daan libo po ang halaga niya, no? May mga software na nagkakahalaga ng kalahating milyon, no? Software pa lang po yan, ha? Computer software pa lang yan. So, doon po yung kino-coordinate, yung mga protection, mga relay mo, overload relay mo, no? Doon mo makikita yung actual size talaga kung gusto mo ng napaka-accurate na pagsasize ng mga protection mo, no? Not only breaker, fuses, overload relay, but also yung mga protective relay na yan, no? Nagkaroon ako ng more than 100 hours training yan, no? Limot ko na yung marami. Kailangan mag-review pa. Pero nasa akin pa ang notebook ko niyan at mga files, no? At awa naman ng Diyos ay na-share natin ng libre. Pero actually, binayaran namin yun eh. Nagbayad kami. Pero yung pangalawang module, alam ko, na ilibre na kami ni Sir. Ay, hindi yata. Yung una yata ang nailibre kami. Kasi nayaya ko yung mga estudyante ko sa UE. Isa doon sa nayaya ko, si Engineer. Kung nanonood ka man, no? Engineer Ben Seaman Benegreg. Alam yan ni Engineer Benegreg. Isang PEE na ngayon, no? Hiro mo, estudyante ko, PEE na. 33 years old lang nga tayo, napakabata, no? So, isa siyang electrical designer, senior designer ng Meinhardt Philippines, no? Kasama ni Sir Jake sa Meinhardt Philippines, no? Estudyante ko yon, si Engineer Benegreg Seaman. Yan, no? He was my former student, no? Isa siya sa nadala ko nun kay Sir Ben. Tawag namin Sir Ben, Benigno, Sir Jimenez. Marami akong nadala doon, mahigit 20 yatang estudyante ko nag-enroll sa kanya. Niyaya ko lang. Gusto nyo, punta kayo doon, marami kayong matutunan. Nagbayad sila, nilibre naman ako, natuwa naman ako, natural. No, libre. Yung pangalawang module, yan, nagbayad na po kami. Sagot na po nung aming eskwelahan bilang Faculty Development Fund. No? So, basta po tandaan nyo, kung ito ang motor damage curve, lalampasan mo dapat. Hindi siya dapat intersecting. No? Lalo naman, hindi naman dapat nandito. Talagang hindi na uubra. Sa full load pa lang, sa running condition pa lang, trip na breaker mo. No? Di po ganon. Kino-coordinate po yan. No? Yung mga protections natin. No? Yun ang aking masasabi. Okay? Yung 2.5 kasi nakabase sa full load ampere, hindi sa inrush current. No? Based din naman sa PEC yan. Ano? Engineer. Okay. Alam ko medyo malalalim na nga yung tanong ni engineer dito eh. Kasi nga, engineer na siya. No? Okay? So that's my answer to your question, Engineer Joed. Thank you. Isa pa.
Okay, again, Engineer Joed. So, pinakyaw mo ako, ha? Oh, Engineer Joed. Okay, so here's the question of Engineer Joseph Edwin Alvena. Bakit po sa libro, minsan sa klase? Yan. Okay? Reactance lang po ang given. Ito ay sa short circuit calculation eh. No? Tama ba, engineer? Yun, you're referring to short circuit calculation, di ba? Okay lang po ba na reactance lang ang bigyang pansin sa actual na design? Okay, engineer, hello. Ano mo ulit, partner? 50-50 kami. Okay. Engineer, no? You are talking of short circuit calculation, right? Thumbs up nga. Yes, okay. Bakit po sa libro, reactance lang po ang given? Malay ko, hindi naman ako author ng libro na nakita mo. O, yun ang sagot ko. Baka sabihin ng iba, partner, pilosopo to si Engineer Marina, ya. Sabihin nung nasa Facebook natin, antay po muna kayo. Ito, papaliwanag natin. Okay. Kahit sa klase, no, minsan, no? Pero meron din naman, kahit sa klase, ako, nagtuturo ako, may resistance. Eh. Meron din mga pagkakataon na minsan, may resistance. Bakit? Reactance lang ang usual, no? Ang minsan, o madalas nakikita natin, reactance lang. Okay. Nine-neglect yung resistance, ibig sabihin. Ibig sabihin, ang resistance kasi noon, halimbawa, cables, yung mga devices, motors, no? Generators. No? Bakit mga reactance? Yan ang usual, di ba, engineer, no? Hello, engineer. Naririnig mo ba ako? Do you hear me? Okay. 50-50 mo lang muna, partner. So, nine-neglect yung resistance to simplify the calculation. Kasi, pag sinama mo ang resistance, ang reactance X magkakaroon ng kasamang J. Tama, mali? Ibig sabihin, complex number na yon, advanced mathematics na yon. Ako, mahirapan na maintindihan ng mga RME natin yon kasi advanced math na yon. Maintindihan naman natin, ha? Baka mapagkamalian ako ng mga RME natin, ha? Ni isbol yata kami nito, ha? Hindi po. Ibig ko sabihin, ganito po yan, no? Yung J kasi, advanced mathematics yon. Third year na po yun sa electrical engineering, no? Napakarami pong kailangang pagdaanan na mathematics bago ka pumunta sa advanced math. Pupunta ka ng algebra, trigo, geometry, no? Calculus, ilan ang calculus? Dalawa pa. Differential equation, tsaka ka palang pupunta ng may space vectors pa, may statistics probability pa. Bago ka pa pumunta ng advanced math, naku, madugo yun. No? Wala naman pong problema, di mag-aral din kayo ng electrical engineering. Kaya nga tayo, hinikayat natin ang mga electrician mag-aral ng EE, no? Kahit titiyap man lang. Okay, ganito po. So, yung sa libro, tinatanggal yung resistance to simplify the calculation, no? Kasi masyado nang maliit naman yung resistance. Kumbaga, nine-neglect na lang yung effect, no? Okay? Kahit sa klase, kasi nga galing yung nasa klase, dinidiscuss din yung nasa libro, no? Nasa libro. Kumbaga, pakanayan ng mga author ng libro. Okay? Ganun talaga eh. Pero meron ka rin naman makikita mga calculation na may kinoconsider yung resistance. No? Actually, ako tinuturo ko sa review yun eh. Yung may resistance. Di ba, no? Pag may resistance, nako, hahaba ang solution mo. Komplikado na. Kaya nga ang PEC mismo, actually, yung tinuro ko sa electrical design course, puro reactance lang yon. Bakit? Kasi, ang tinuturo ko, yung mismong nakasulat lang doon sa PEC. Kasi paniwala ko, pag tinuro mo yung nasa PEC, okay na yun. No? At least, you get the minimum requirement. Pero kung gusto mo isama pati resistance, wala namang problema doon. Basta given ang resistance. No? Okay lang po ba na reactance lang ang bigyang pansin sa actual design? Yes. Yun talaga eh. Kung yun lang ang given eh. Nine-neglect yung resistance. No? Basta tayo, doon tayo sa nakasulat. No? And ang nasa PEC natin, di ba? 3-phase fault nga lang yung nakalagay doon sa likod. Eh. No? Yung wiring design example. Paliwanag po natin yan. Magkakaroon tayo ng live lecture niyan. No? Yung every Sunday na 3-in-1 webinar natin. Okay. Paano malalaman ang KAIC rating ng branch circuit breaker? What do you mean by this?
Basta yung breaker mo, may nakasulat sa breaker eh. Sa nameplate ng breaker. Kaya kung paano nakasulat, meron kang ampere trip, no? Meron niyang voltage rating, meron ka ring kaik rating na makikita sa breaker. Usually, may kaik rating, tas may correspond sa voltage. Kaik, tas ano voltahe mo. Ito, kaik niya para dito sa voltahe na to. Ito, kaik rating niya para yan dito sa voltahe. Nasa nameplate yon ng breaker. Even fuses meron nun, engineer. No? Even sa fuses, makikita mo yon. Are you connected sa design or construction engineer? Saan ka ba nagwo-work ngayon? Hello sir, no po. Bali, bago lang po ako sir. January 4 start ko po eh. January ka lang bago lockdown. Po. Oo, anong Sir, ano po, company mo? po ako, tapos baling nilipa po kasi pangalan Grid Asia po eh. So magde-design po ako ng electrical system po. Okay. Sige, kaya ka nag-aral ng electrical design natin, ano? Okay, actually enrolling natin si engineer, no? Okay, sige, salamat sa pag-enroll mo ha, engineer ha. Okay, sige, salamat, no? So, ito yung follow-up question mo lang na to. Basta nasa nameplate yan. Makikita mo. Paano malalaman ang kaik rating? Nasa nameplate yan. Yung mga malalaking breaker, may tinatawag na mga specification or vendor catalog. May mga catalog yan. No? So, yun. Para bang pag bumili ka ng appliance, ng TV, may mga manual yan. No? Ganun din yung mga breaker natin. No? Okay, engineer? So, yun ang aking mga kasagutan. No? Yung ibang mga tanong mo, next, kasi para mapagbigyan naman natin yung iba nating mga aware pa na magtanong, ha? Okay? Sige, salamat. Okay, meron po tayong next question galing kay Mr. J. Poblete. Is he connected, partner? Connected ba siya? So, anyway, andito po ang kanyang profile pic, no? Paki-close up mo, partner. Para hindi naman tayo maatangan ng ating mga kawerpa sa Facebook Live na nag-iimbento lang po tayo, no? Okay? So, ito po ang pangalan no nagtanong, si Mr. J. Poblete. So, sagutin natin ang kanyang katanungan. Mga kawerpa, paturo naman po. Okay, sige. So, itong tanong niya, determine the reactance of a 50 microfarad capacitor at 60 Hertz. Okay. Reactance ng capacitor natin. We need calculator. Okay. So, isolve po natin yung tanong ni Mr. J. Poblete. So, ang tinatanong, reactance ng ating capacitor. So, ang reactance ng capacitor natin ay 1 over omega C. Okay? So, ayan po. Ano ba ang omega? Ang omega po ay 2 pi F. Okay? 2 pi F multiplied by C. So, ito po yung X sub C. So, ganun lang po yan. So, Hindi na tumo eh. Ano yun? Okay. So, 1 over 2 pi. O, ano ba yung F natin? 60 Hertz. Ano yung capacitance natin? 50 microfarad. 50 times 10 to the negative 6. So, ganun po yan, ano? O, sa ating mga kawerpang REE or RNE reviewees natin o students. So, ganito lang po kasimple itong problem na to. Okay, so ang gawin nyo, 1, ako ginagawa ko dito, 1, then press mo, divided by 2. Tapos, divided by ulit. Palabasin mo yung pi, which is shift times 10 to the x, lalabas yung pi. Yan. Tapos, divided by mo ulit, 60. Sunod lang po yan. Divided by mo ulit. So, 50 to the times 10 raised to negative 6 equals. Yan, ito po ang ating kasagutan.
53.05, 16477, no? Letter D, yung sagot natin. Round off na lang po natin, 53.05, no? Siguro, yung iba po, pwede pong magtanong ng online, no? I-chat nyo po dyan sa ating chat box, no? Pag may time pa po, pipili ako ng ilang katanungan, sasagutin po natin. Sige po, do it right now. Sa ating mga participants sa ating Zoom class, magtanong na po kayo dyan. So, yun po ang aking kasagutan sa tanong ni Mr. J. Poblete, no? 53.05 ohm, no? The answer is letter D. Yan po ang ating sagot. Thank you. Okay, another question. O, ganun ulit. Sayang, wala dito si Mr. Poblete, no? So, anyway, sagutin pa rin natin yung kanyang tanong na ipinadala, no? Kahit naman po hindi kayo naka-attend ng mentoring, ay sasagutin pa rin natin. No? Kasi nagtanong po kayo, kasama po kayo sa aming group, no? Okay, aming group chat. An inductive circuit has a resistance of 100 ohms. An inductance of 2 henries. What is the impedance of the combination at, so given yung omega natin or W, 377 radian per second. That is our angular velocity. Okay. So, what is the impedance? Okay. So, meron tayo basically RL circuit dito, no? RL circuit yan. Ito RL, no? O, so, yung R natin, given na po ito, mga kawerpa, na resistance of 100 ohms. And then, no, ito, pang master electrician din to, no? And an inductance of 2 henries. So, given yung inductance na 2 henries. Given din yung omega. Okay. Ang X sub L natin is equal to 2 pi FL. Or actually, our X sub L is equal to omega L. So we just have to substitute 2 pi. Anyway, the omega is already given. No? Our omega is 377. So we just have to substitute 377. That is our omega. Then our L is 2 Henry. Omega 377, then 2. So how much is this? 377 times 2, 754. 754 ohms. So ito po yung ating X sub L. No? So, the question is the impedance. No? What is the impedance? The impedance, we have the formula by Pythagorean theorem. We have R squared plus X sub L squared. So, what is our R? We have 100 squared plus X sub L, 754 squared. So, ito po ang ating kasagutan sa tanong. Pindutin nyo lang po yung square root sign. Okay, 100x squared plus 754 x squared equals 760 760.6 ohm. 0.6023928. So, yun po ang ating kasagutan dito. No? Ito, sagot natin kay Mr. J. Poblete. No? Okay? Sige, ipapadala na lang natin ang kopya ng video na ito sa kanya, no? Sa mga nagtanong, no? Yun po ang advantage pa niyan, no? Okay? So that you will see my answer kahit na hindi kayo present, no? Pero sana mas maganda po kayo i-present, no?
Para kung may additional question kayo, pwede naman po ma-discuss natin. Okay, thank you. Okay, we have our last question of the day, no? Came from Mr. Dandan Rivera Baldono. Dan Mark. Okay, nandiyan ba si Dandan? Is he connected? Yes, connected si Dandan. Okay, ito yung tanong mo, Dandan. Sasagutin natin, no? The torque exerted by a DC motor delivering power to a load is 742 Newton meter. If the motor is rotating at 480 RPM, how much is the mechanical power delivered by the shaft of the motor? Okay. That is expressed in horsepower, no? So, basically, there are two formula for the horsepower of the motor. So, there are two formulas for the motor horsepower. So, this is the formula. I'll show you the two formulas for this motor. Okay? So, ito po, papakita natin sa inyo, mga ka-WERPA, ha? Ito yung formula natin. 2 pi, horsepower is 2 pi, NT over 33,000. No? Meron pang isang formula yung motor natin. Okay, horsepower ng motor. Yan yung mechanical power developed. So, we have 2 pi NT over 44,760. What is the difference between these two formulas? No? Formula number 1, formula number 2. What is the difference between the two? If this torque is in foot-pound or pound-foot, foot-pound, that is 33,000. If this torque is in Newton meter, the torque is in Newton meter, we use the 44,760. Please listen, RME, REE. No? Okay? Reviewees and students po natin. Of course, this is the speed in RPM. Okay? So, let us calculate. Since ang given natin is 742 Newton meter, so, ang gagawin po natin, mga ka-WERPA, ay, ano natin? 2 pi, ano yung N natin? 480 RPM. 480. What is our torque? 742. 742. Yan po. Newton meter. So, ang gagamitin mo ay 44,760. So, lalabas ang horsepower mo ay, okay, computin natin, mga ka-WERPA. 2 times pi times 480 times 742, no? Okay, then divided by 44,760 equals. So my answer here in my calculator is 49.99596,244, which is nearest to letter C, which is 50 horsepower. That is my answer. 50 horsepower, natural, no? No? Wag mo nang cancelin, ha? Okay. 50 horsepower yan. No? Okay. Yan ang horsepower ng motor, ha? Okay? Lala ko kasing estudyante ko, nagpa-exam ako. Sir, ba't may unit? Di ba, horsepower is equal to 50 horsepower? Di cancel to. Patay tayo dyan. No? Okay? So, 50 horsepower ang sagot natin sa, actually, past board question ito eh. Naalala ko ito. No? Binigay ito sa RME. Sa REE, a portion, no? Portion. Kumbaga, kailangan mo itong mga formula na to magagamit din sa REE yan, no? Naalala ko nga yung isa kong colleague na professor, eh, no? Ang tawag niya daw dito sa formula na to, tingnan nyo to, ha? Para madali nyo ring ma-memorize. Yung horsepower, di ba? 2 pi NT. Alam nyo ba kung ano tawag niya dyan? Ano yung anong number to? 2. 2. Starts with the letter T.
Ang tawag niya dyan, T, rin nyo, maglagay ka ng T. Ito daw ay teenage. Teenage. Ito daw, para daw itong pie na to, para daw itong bahay ng pagong. No? Okay, yung pagong, yung bahay ng pagong. Ito, yung symbol na pie, yung pagganyan, parang bahay ng pagong to. Kaya ito, mutant. Mutant, no? NT, Ninja Turtles, no? So, para madali nyo ma-memorize yung formula. Okay? Teenage Mutant Ninja Turtles. Nakuha ba, Leonardo? Donatello? Sino pa ba yun? Ha? Sino pa ba yung sa Teenage Mutant? Michelangelo? Tsaka sino pa yung isa? Okay? Okay? So, tandaan nyo yung formula, ha? Teenage Mutant Ninja Turtle. Ba? O, sinend ko yun sa GC ng mga reviewees, no? Nakita nyo naman ang focus is more important than speed. Ha? Sinend ko yan sa mga group chat, no? O, importante, biro mo, mas natalo pa, mas mabilis pa yung pagong kaysa sa rabbit, no? Nakita nyo ba sa YouTube yon, no? Nagkarera sila, no? Yung pagong at yung rabbit. No? Marami tayong virtue na matututunan sa pagong. Meron pa, papakita ko sa inyo yung pagong in a treadmill. Okay? O, sige. Sana pwede rin tayo magpakita ng mga spices na ganon, partner, no? Sana possible tayo magpakita ng ganon, no? No, kung po pwede lang, no? Para naman medyo may konting spice tayo. Anyway, sige, sa mga susunod na pagkakataon, para may konti tayong pampagana special, ika nga, no? Sige, pangako namin sa inyo yan, mga kawerpa, no? Para hindi naman tayo puro, no? Discussion, antukin naman na kayo masyado niyan. Kailangan niya sa psychology yung, yung stimulus or stimuli, no? Para maging active ang ating brain. Okay, tandaan yung formula, Teenage Mutant Ninja Turtle, no? Okay? Okay, so, ayan po ang aking kasagutan sa tanong ni Dandan. Hello, Dandan. Gets mo ba ako, Dandan? Okay. Kamusta mo ako sa tatay mo, ha, Dandan, ha? Okay. Sige. Salamat. Thank you. Gets mo, ha? Na-gets, ha? Sige, salamat. Thank you. Okay, pwede akong magsagot pa. Siguro, 2 hanggang 3 tanong bago tayo matapos, partner. No? O, 2 tanong na pinadala sa atin. Not unless i-check natin, ilan ba yung napadalang tanong sa atin dyan? 2 lang. Okay. Aha. Tingnan natin yung Sige. Sagutan ko muna yan kay Mr. Nelson Rosanto Negros. From Negros Oriental. Connected siya, partner? Pwede bang makita ko siya? Tapos yung kanyang katanungan, no? Kasi live po ito, on the spot question na po ito, mga kawerpa. Connected siya, partner? Sige. Tingnan ko muna yung tanong niya. Pinadala niyang tanong dyan. Sagutan natin. Okay. Hello, Kawerpang Nelson. Hello po. Magandang hapon sa inyo po. Yan. Ito po ang inyong katanungan pinadala. Ngayon lang. Mainit-init pa. Okay. Opo. Good afternoon, Kuya Reg. Ano yung tanong niya, partner? Mabasa natin. Sige, 100% po muna. Good afternoon, Kuya Reg. A secondary cell is charged with a constant current of, 10 amperes for 10 hours. Okay, how much charge is accumulated? Ilang charge daw yung na-accumulate? How much charge? Okay. So, ang kuryente kasi po natin, Kawerpang Nelson. Okay, Nelson. Kawerpang Nelson, no? Senior cut ko na lang, na lang. Okay. Mahaba yung Kawerpang Nelson, eh. Nelson, ito,
ang current natin is the charge per unit of time. Since ang hinahanap sa problem mo ay, how much charge? Okay. So therefore, yung charge mo, equal yan sa current multiplied by time. Okay. So, yung kuryente mo ay ilan, partner? 10 amperes. Okay. 10 amperes. No? Take note, yung current mo na to is expressed in ampere. And your charge here must be in coulomb. Coulomb. And your T here, your time here must be expressed in second or second. Okay? Ngayon, meron kang time po dyan na given sa problem mo. Ilan, partner? 10 hours. 10 hours. Kailangan i-convert po natin ito. Ano po? Nelson. O-convert po natin to. There are 60 minutes in 1 hour. Okay? Ngayon, di ba, cancel na yung hour. Cancel. Kailangan segundo. There are 60 second per 1 minute. No? Yan. So, ibig sabihin, makakancel na yung minutes natin. Okay? Kaya, pipindutin natin sa calculator to. Dire-diretso lang naman po ito, mga kawerpa. Times 10 times 60 times 60. Yan. 10 times 10 times 60 times 60 equals, ayun, 360,000. Meron ba yan, partner? Ayun, letter B. Yun ang sagot natin. Sagot namin, Nelson, ay 360,000. Okay, may unit na tayong ampere second or simply coulomb. Coulombs. Okay, plural form, coulombs. So, yan po, Nelson, ang aking kasagutan sa iyong tanong. Letter, anong letter? B. Ayan po. Okay na tayo, Nelson? Tingnan natin siya, yung reaction niya. Okay. Sige. Next question. Okay. So, again, siya pala ulit yung pangalawang nagtanong. Nakat mo ba doon? Naantay kita eh. Okay. Okay. So, okay, another question from Kawerpang Nelson Rosanto from Negros Oriental. So, maganda sa Zoom, no? Kahit malayo, parang anlapit-lapit mo lang. Ano ha? So, good afternoon, Kuya Reg. If the two leads of a DC series motor are reversed, nagbaliktad. Una muna, ano ba itsura ng ano schematic diagram ng DC series motor? Alay, drawing ko muna dito. Bawa, ito yung armature, no? Ito yung series winding mo. So, ito kasi, merong sinusunod kasi ito na na terminal markings. Pag armature, A1, A2. Ito, S1, S2. So, syempre, ito, ikakabit mo to sa supply mo, di ba? Ito, supply mo. Your source, it can be a battery, DC source, can be rectifier, or it can be DC generator, no? Shall we say, it has a positive and negative terminal because this is direct current. Tama, no? DC series motor, di ba? Sinabing DC,
Importante yung terminal, no? Yung polarity, I mean. If the two leads of a DC series motor are reversed, nagkabaliktad, which of the following events will happen? It becomes a generator, it runs in the same direction, it will not run, it will run in reverse direction. Okay, further explanation please. Okay. Ang ibig sabihin nagbaliktad are if the two leads are reverse. Ang ibig bang sabihin ka Nelson, ito naging positive. Ito naging positive, no? Ito naman ang naging negative. Ibig sabihin, nabaliktad yung source mo. Bis na positive, negative, ito, negative, positive nangyari. Tama, no? Ka Nelson. Ganyan ang nangyari. First of all, how to reverse the direction of rotation of a DC motor. Yan. Paano mo ba i-reverse yung direction? So, i-interchange mo either. Either ha, pag sinabing either, alin man dun sa isa na yon. Either. You have to interchange either the armature terminal or the series field terminal. Ito yung series field terminal. Kung A1 to, S1 to. S2, A2. Kung gusto mong baliktarin ang ikot ng motor, halimbawa, clockwise to. Kung gusto mong baliktarin ang ikot niyan, no? Gusto mong baliktarin ang ikot, ito, gawin mo to S1, ito S2. Babaliktarin mo yan. No? Para maging to clockwise, para maging counterclockwise. Ganyan. Babaliktarin mo. Either, kung binaliktad mo tong S mo, pabaliktad ikot niyan. Kasi alam mo, ang motor, meron yan terminal markings dito. Meron siyang, terminal box, I mean. Halimbawa, for the case of the series motor, halimbawa, ito yung motor mo. Motor mo yan. No? May mga terminal ka ditong makikita para sa iyong motor. Ganyan. May makikita kang ganyan. No? Ito yung motor mo. Okay? Wherein, may mga leads yan. Ito, wire to. Yan, wire. No? Ito, wire to, wire. Mga wire yan, di ba? Lalagay mo doon. Bawa, ito A1. Ito A2. Paki-close up dito. S1, S2. Pagka shunt field naman, yung motor mo naman, ganun din, maglalagay ka ng Pag shunt field ang motor mo, field winding. No? Kakabit yan dyan. Because we tried this in an experiment, no? In my university at UE Caloocan. A1, A2, ito F1, ito F2. Gusto mong baliktarin, halimbawa to, clockwise, ito positive, negative. Clockwise yung ikot ng motor mo. Mga ganon. Gusto mong baliktarin ang ikot nito. Baliktarin mo, either ito, tong armature, o kaya ito. But not both. Bakit? Pagka binaliktad mo na armature, binaliktad mo pa yung shunt field. Ganon din dito. Binaliktad mo series field, binaliktad mo pa armature, ang labas nun parang ganito lang, binaliktad mo lang yung source. Walang mangyayari. Same direction pa rin. Kasi nakaka-apekto yung magnetic flux sa motor eh. No? Yung dating ng kuryente, yung winding, yung coil niya, no? Yung magnetic effect, nakaka-apekto yun. A1, A2 sa shunt motor. F1, F2. Paano mo gagawing clockwise to, no? Counterclockwise. O gawin mo tong A2. Gawin mo tong A1. Kumbaga, baliktarin mo. Kumbaga sa terminal block ng motor mo, terminal, ito. Meron siyang motor terminal mo. O, ito na lang. Yung motor terminal na lang papakita ko. Ganon din to.
Pero nga, kung ano yan eh, tawag dito kung long shunt compound, short shunt compound, mahaba na lang masyado i-explain po, no? Kasi na-experiment namin sa school ito eh. Sa laboratory class to. S1, S2, F1, F2, no? Kaya mali din naman pong sabihin na kaming mga engineer gumagraduate na wala kaming alam sa actual. Mali po 'yun, no? Meron din kaming mga laboratory subjects, no? Depende na lang siyempre sa estudyante kung gaano ka kasipag mag-aral, no? Kakaroon ka ng idea sa actual din, no? Okay? So, gano'n, no? Pero siyempre, iba naman po ang ating full scope, no? More on calculations, more on design, pag sinabing mga engineer, di ba? Engineering. Okay? Ang technology naman is more on actual, di ba? Or mga electricians natin. Pero kahit paano, meron din naman po kaming actual experience, no? Sa laboratory, no? Maybe different lang po ang linya natin. Okay, because we tried this in an experiment, especially when I became a professor. Mas nahasa ako nung ako'y naging professor na siyempre may access ako sa mga equipment sa laboratory namin, no? Doon ako nagkaroon ng pagkakataon talaga mas mapag-aralan ko nung naging professor ako. Kasi nung estudyante ako, minsan isang set ng gamit, 20 kayo, 30, kaya medyo mahirap matuto nung ganun, no? So, with due respect to our alma mater, no? Ganun ang reality, no? So, eto, okay, maganda sana mga 1:10 lang, 1:5, no? Isang set ng gamit, 5 kayo, no? Matututo ka na doon, no? Ako nag-aral pa ako sa sa isang training center din. Nag-aral ako ng industrial electrician. Doon kami, 1:5 kami doon. Kaya ako ng motor control noon. Unawa ako ng motor control, no? Yan. So, eto babaliktarin mo either, but not both. Pag both kasi, binaliktad mo na armature, to binaliktad mo pa, walang mangyayari. Walang mangyayari. Ano ba yung tanong ulit? Ano yung tanong niya ulit? If the two leads of a DC series motor are reversed, binaliktad. Yung leads kasi tinatawag dyan, yan yung source leads. Yung line 1, line 2, ika nga. Sa AC yun, no? Pagka sa DC, positive, negative. Pag binagbaliktad mo to, wala anyari. No? Walang mangyayari. That is my answer to your question. Ka Nelson. Na po? Yan po, Ka Nelson. Okay na po, Ka Nelson? Baka meron kayong gustong i-clarify or sabihin? Wala na? Okay na? Sige po. Salamat po. Thank you. Okay, partner, meron pa bang ibang katanungan na pinadala ang ating mga kawerpa? Wala na? Okay, sige po. Punta naman po tayo sa ating mga social media reactions, mga kawerpa. 100% mo ito, partner. Tayo po'y magbabasa. Sige, dyan na lang. Okay, so galing kay JTV. Power na power. Thanks a lot, Idol Reds. No? Dito dapat tayo nag-enroll. Pet Malu magturo. God bless po, engineer. Galing kay Joey Reyes Garcia. Additional knowledge again, Kuya Reds. I am grateful to be part of this group. I learned a lot the way you discuss and solve all the problem coming from all of us. Thank you again po. More power. God bless. LJ Simon, you deserve a lot of subscribers. Junkel Levantino, Engineer Red, sana po kahit na kaunti or marami ang nakakanood sa inyo ng live, sana ituloy pa rin po ninyo ang pagle-lecture. Madalas po kasi na busy kaming mga manonood sa mga oras na nagla-live po kayo.
Don't worry po, maski parang nagsasalita kayo sa hangin, mapapanood pa rin naman kayo in the past days nang hindi naka-live. And I think hindi lang po ako ang watchers nyo na nakaka-appreciate ng ginagawa po ninyo. Marami pong salamat, pagpalain po kayo ni Lord. God bless po, keep it up. Jonel Tepay, thanks a lot. Masarap po pala pag may natuto tayo na di natin alam, lalo na sa engineering math napakahirap. Sana ma-upload para lang may video na aming mabalik-balikan pagpanood-nood sa ulit. Maraming salamat. Aguilar Jonathan Mendoza, salamat Kuya Reg, kahit mahirap man, sobrang exciting yung math. Kahit nahihirapan man kami, nagagawa nyo pa rin. Simpleng direksyon nyo po. Salamat ng marami. Thanks be to God. Peter Magbanwa at gmail.com. In reality, the best of us would be engineers and rest of us would have to settle for something less. But what counts most is how you, Kuya Red, share your knowledge with utmost humility to educate us to prepare for the exams, gaining confidence to compete and pass the exams, thus seeing hope for the better future. Thank you so much for not only educating us but also making our future brighter. Maraming salamat. More power. God bless us all. Eliodoro Asis from Samar State University. Kuya Reg, thank you very much. I learned a lot today sa inyong very inspiring mentoring. God bless po. Nelson Rosanto, maraming salamat Kuya Reg. Ang hirap ng mga topic mo, subalit naging easy lang dahil sa galing mong magpaliwanag. Sana huwag kang magsawa sa pagturo ng electrical kaalaman. God bless po sa MPHT Review Center. John Q. Fernandez, EIM NC2, TESDA, PTC. Yan. Very informative po, Sir Reg, ang mga topics at discussion. Salamat. May ganitong mga free mentoring. More power at sana tuloy-tuloy pa po nyo ang ganitong pagbibigay ng opportunity. We support you din po sa mga videos nyo, etc. God bless po. Yan po ang ating mga social media reactions, mga kawerpa. Okay, ilang bagay pa po, mga kawerpa. Sa atin pong mga nasa Zoom chat natin, pwede po kayong magbigay ng inyong mga komento po ngayon, no, habang dinidiscuss ko po itong mga ilang bagay patungkol po sa ating paglilingkod po sa inyong lahat, no? At siya nga pala, mga kawerpa, no, dapat po tayo magpasalamat po, no, sa UN Television dahil sila po ang sponsor ng mentoring na ginagawa po natin. Palakpakan naman natin ng UN TV, no, mga kawerpa. Yun. Okay, kasi without them, wala po tayo sa ere, no? Wala po tayong sponsor, no, para po sa ating mga ginaganap na mga free services, mga kawerpa, no? Bilang tayo UNTV partner company, no? Okay, so ito po nga ginaganap natin na free RE and RNE online mentoring live via Zoom and via Facebook Live also, no? Every Tuesdays and Thursdays, mga kawerpa, 4 to 6 p.m. and every Sunday, no? May live po tayo, mga kawerpa, 11:30 to 1 p.m. po tayo, no? Okay? Ito po ang ating free 3-in-1 webinars, no? So, ito po ay para sa buwan ng January. Okay. Para ngayong New Year, mga kawerpa, no? Ito na po, nakahanda ng 4 na topic, no? Okay, magsisimula tayo sa January 10 hanggang January 31, mga kawerpa. Itong ating ginaganap na every Sunday po ito. Free 3-in-1 webinars, no? It consists of the free REE and RNE review on selected topics. Meron po tayong special topic for this January po. Itutuloy lang po natin yung ating hindi pa natapos na wiring design example based from PEC 2017, no?
I-discuss natin yan para sa buwan ng January. No, maganda po itong discussion na to because this is a practical discussion in electrical design. No? So, yan po, inanyayahan namin kayong lahat. No, first come, first serve po ito, mga kawerpa. Nanyayahan din po natin ang ating mga kaibigan, mga kawerpa nating mga electrical suppliers. No? We have this promote ko electrical products mo for free. No? Ipopromote po natin ang namin ng Powerhouse ang inyong mga produkto. No? Isasama po natin siya bilang content sa ating pong mga webinar, na pre-webinar na ginagawa para makatulong tayo sa ating mga kapwa kawerpa natin. Ano? Even the students, no? So our team is bridging the gap between the academe and the industry para ma-update po natin ang ating mga students o mga reviewees o mga practitioners sa latest technology. Baka pwede po kayong makipagtulungan sa amin. Wala po kaming hihingin sa inyo any charge. Wala po. No, libre po naming ipagkakaloob ito sa inyo. No, ipadala nyo lang po ang detalye ng inyong products. Technical lang naman po. No? Padala nyo po ang technical details ng inyong product. Kami po ang mag-lecture nito. No, kasama na rin po, no? Somehow may konting review na rin po tayo sa inyong produkto, no? Pero more on ang focus po natin dito ay ma-share natin ang latest technology, no? Sa ating mga students, no? At mga kawerpa natin, no? Ito naman po ang ating may natitira pa po kami special webinar para sa buwan ng December 2020. O mamaya na pala to, partner, no? Okay, 5 minutes na lang. Tayo po'y magsisimula sa ating Practical Electrical Estimation course. No? 1K lang po ito. No? December 29 ngayon, tama? At bukas, 6 to 10 p.m. Ayan. O, mga kawerpa, no? Baka meron tayong mga Facebook viewers dyan. Baka gusto nyo pong humabol sa aming special webinar. It's only 1,000 pesos. Matutunan po natin ang electrical estimation. Ganun din po, sa buwan ng January 2021, no? Lagi po namin itong ino-offer, no? Itong ating mga special webinar on building wiring installation, industrial motor control, practical electrical design, practical electrical estimation. Sa napakamurang halaga, lahat po ito, mga kawerpa, not only one, but not only twice, but thrice, no. Yung 4 po na yan, mga kawerpa, that is only worth 4,000 pesos. No? Dati po, no, nung face-to-face kami, yung 4,000 po na yon, building wiring pa lang po yon. Ngayon po, yung 4,000 nyo po, para po sa lahat na po yan. No po? Yun po ang aming best offer sa inyo. Paano po? No? Yun po, mag-send po kayo ng inyong full name, course, school, messenger, at kung anong gusto ninyong topic na atinan sa Marinais Powerhouse, no? Okay? And then you have your payment, no? Makaka-receive kayo ng message po sa amin, no? Instructions kung paano po ang pagre-register. Ayan po. Ito naman po ang mga course outline ng topics ng ating special webinars. Ayan po. Okay, ito po ang aming pinakabagong special webinar for year 2021, mga kawerpa. Ito po'y para sa lahat, no? No, pwede po dito ang ating mga college students. Hindi lang nga college students, no? Kahit senior high school, pwede po. Senior high na nag-aaral ng STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics, no? Welcome po kayo sa pag-aaral ng special webinar on Mathematics Proficiency with Calculator Techniques via Zoom. Okay po? So, nandyan lang po kayo sa bahay ninyo. Kagaling kayo sa math, no? Because that's what we believe in, no? So, kayo magiging proficient sa math, no? Mag-i-improve kayo sa math, no? So, because we call this as Mathematics Proficiency with Calculator Techniques, no? Okay, sa ating mga students, kahit ano pa ang kurso mo, no? In-specify lang natin yung engineering dito in any field of engineering, no? Pero kahit anong course mo yan, pwede yan, no? Pwede rin yung ating mga LET reviewees, no? Yung mga nagre-review sa ating licensure exam for teachers. Lahat ng engineering students, yung mga nag-aaral din ng ETIAP, no?
pwede po yan. At yung mga interesado, kahit hindi pa naka-enroll sa ETIAP, no, ito yung malaking tulong po sa inyo, mga kawerpa. No? So, ito pong STEM, okay, mga senior high school, yung mga nag-aaral po ng BS Math, Bachelor of Science in Mathematics, yung mga nag-aaral po ng education, major in mathematics, pwede rin po kayo. Yung mga nag-aaral po ng information technology, computer science, no, even yung mga business administration course, no, kasi mga math-related courses po ang mga yan, no? No? So, baka gusto nyo pong i-avail itong aming special webinar. We believe, no, pag natapos ang course na ito, no, you will improve, no, until you become proficient, no? That's why we call this as mathematics proficiency course, no? Yan na po mga cover topics po namin, no? From algebra, trigonometry, calculus, advanced mathematics, at hinaluan pa po namin ang basic accounting and economics. Ayan po, no? So, libre na po ang e-certificate. May lecture handout na po, yung soft copy niya. May libreng examinations din po tayo, even online exams, no? And video books, no? So, bibigyan din namin kayo ng mga video books related sa mathematics via YouTube link po. Magkano yan, sir? Ito po ay 2,777 pesos only, no? So, may nakikinig sa atin na ating mga reviewee. Ayan, alam ko, meron tayo dito. Ayan, si Kawerpang Alan, no? Iba po ito. Yung makikita nyo, mapapanood nyo po dito, o makikita nyo po dito, may experience nyo dito sa special webinar na to, iba po ito dun sa review. Okay? May difference po kayong makikita po dito. Kaya nasa inyo kung gusto nyo pa rin i-avail to. Napakamura naman, mga kawerpa, no? Ito ay 2,777 pesos. No? Ayan, no? Kukontrahin natin yung 666. Ito ay 2,777. Okay? Di ba? So, ayan po, no? 2,777. Okay? Napakamura, mga kawerpa, no? Okay? At kung wala pa kayo ng calculator na to, baka gusto nyong mag-avail, no? O kaya bumili kayo para, kasi itong gagamitin natin para mas maging proficient kayo sa mathematics. Kasi hahaluan natin ng calculator techniques. No? Meron din naman po tayo mga conventional way of solving the problem, no? Hindi lang naman po puro calculator techniques. Hindi po gano'n, no? Inuuna po namin i-apply, no, yung conventional way, no? Okay? So gano'n din po 'yan, no? Okay? Schedule. Okay, ang schedule po nito ay wala pala dito, partner, no? So sige, lalagay natin. MWF January 4 na po ang start. Mga kawerpa, wag na natin patagalin, no? MWF, no, 12 days. 12 days, ha? Mula January 4 hanggang January 29, mga kawerpa. Kung kayo may mga anak na nag-aaral ng STEM, no? At gusto nyo rin mag-aral ng STEM, o ayaw nyo ba, no? Kaklase nyo yung anak nyo, no? So, ayan, mga kawerpa, no? Makakatulong po sa inyo ang special webinar po na ito, no? Lalo na kung yung anak nyo ay gusto nyo maging halimbawa, gusto mo maging engineer yung anak mo, no? Kahit ano pang kurso na related sa math, gusto mo maging IT expert, no, ang anak mo, o computer scientist, yung anak mo, hindi nawawala ang mathematics, no, mga kawerpa. Parte na yan ng ating buhay, no, ang math. Lalo pag kinsenas at katapusan. Okay. Okay. So, online review program via Zoom. Ito po ang ating special promo, no? Nag-extend na po kami hanggang January 3, 2021. REE review plus refresher course po natin ay 13,000 pesos lang po, no? Nakatipid kayo ng 4,000 pesos. Ang RME natin 12,000 pesos lang, no? 3,000 ang inyong savings diyan. We also offer master plumber review, no, sometime in April, sisimulan natin for July board exam. Ito po ang aming mga REE books, no, kumpleto na po yan, Math, SAS, and EE. May objective type pa po yan with calculator techniques na po, complete solution, no.
Yan po ang aming mga REE books, mga kawerpa. Baka may gustong mag-avail. Yan po ang mga bumili sa aming mga libro. Meron din po kaming mga calculator techniques book and calculator na binebenta. No? Sikat na si kawerpa pangalan dito. So, ito yung ating mga supplementary books din na malaking tulong po sa board exam. No? Ayan, no? Yan yung mga ilan sa mga bumili ng ating mga libro. Ano? Ayan, mga kawerpa. Ito naman, ang ating mga RME book, mga master. Ayan po, mga RME books. Kumpleto na po yan, no? Technical, saka PEC na po. Okay? Master Plumber book. Ayan po. And please don't forget to subscribe, like, and share. Put a comment, no? Sa ating Reggie Marina YouTube channel. Kung hindi pa po namin kay subscriber, sana po mag-subscribe na po kayo, no? Yung mga nagsasabi sa comment natin na kahit konti lang yung nanonood, sana tuloy nyo po yung inyong ginagawa sa mentoring. Pero may magagawa ka naman para dumami yung manood sa atin, ano? I-share mo lang. Okay? I-share nyo po ito, no? Huwag nyo pong ipagdamot. Kung tingin nyo po, may natututunan kayo, paki-share nyo po sa inyong mga groups, no? Sa inyong mga kakilala, kaklase, because we are working very hard, no? We can assure you that we are number 2. Maybe we're not number 1. We are number 2. For me, we are number 2 review center. No? I will not say that we are number 1 review center. I will say we are number 2 review center. That's why we strive harder. We strive harder. Okay? That's it for today, mga kawerpa. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po may natutunan kayo. Sana natulungan po namin kayo. Yun po ang aming primary objective. Makatulong po sa ating mga estudyante. No? Tayo naman ay dapat parating estudyante tayo. Ako naman, consider ko rin ang sarili ko, estudyante pa rin hanggang ngayon ng electrical. No? I consider myself as an electrical student. No? Okay? So, thanks be to God, mga kawerpa. Maraming salamat po. At ingat po kayo, no? Yung mga bali-balita na yan ay, but of course, no? What's the most important thing is, let us not forget, no? To pray hard, no? It works. Okay? So, that's it for today. Maraming salamat. God bless you all, mga kawerpa. May the force be with you.